Yun mga kabosing, magandang araw po sa inyong lahat. At medyo ngayon lang tayo nakabalik mga kabosing. At bago ang lahat ay I miss you all mga kabosing. Almost 10 days na tayong walang video. At sana ngayong araw na ito ay magkasama-sama tayo uli. At medyo talagang nagiging busy tayo. Kahit na anong promise ko na mapapalimit ang ating video ay talagang ganun pa rin ang nangyayari. So bagamat ganun ay yun, katulad sinasabi ko na hindi man po tayo talaga mawawala. At every week ay magkakaroon tayo ng video. Every week ba? 10 days na. So ngayong araw na ito mga kabos ay may hinihintay tayong tao na kailangan natin mga kabosing. So ang video ito ay sana hindi ko na ipalalabas sa mga vlog ko. At tulad ng sinabi ko na hindi ko na ibibideo yon tungkol sa mga unit ko. Kaso kung matatandaan yung mga kabosing, yung ginamit kong sasakyan na Everest nung umuwi kami ng Batangas, nung mag-holiday, nung mahal na araw ay itigil ko at aking iginarahe muna ng siguro magwa 1 month na. So ngayon nung isang araw eh sinubukang paanda rin. So ayaw na niya mga kabosing, hindi ko alam ang dahilan. Tapos bumili ako ng battery, akala ko battery, ganun din. Tumawag din tayo ng mekaniko, pinascan ko na, wala pong makita mga kabosing. So namang problema ako. At ngayong araw na ito nga ay hinihintay ko yung mekanikong kausap ko. Sa totoo lang ay na repair lang ng mga kaibigan mga kabosing. Try po natin kung maaayos niya. At habang hinihintay po natin siya ay tayo muna ay mag-iikot sa likod ng ating bahay. At siguro mag-iisang taon nang hindi ko nabibisita yan. At sa mga gantong araw po mga kabosing ay talagang medyo kinakabahan ako pagka gantong mainit ang panahon. Dahil experience ko na pagka ganitong mga month na summer ay yung pong mga ahas ay halos pumapasok sa bahay. Mabuti pa pag tag-ulan o malamig ang panahon, pero pagka ganitong araw talagang na-experience po namin na yung mga ahas dito po sa aming gilid ay pumapasok sa loob ng bahay, kaya nagiging maingat tayo, laging nililinis natin. Kaya yung baba po, yung kalikuran ay balak pong linisin ngayong araw na to. Hindi po to siyang kalakihan, pero naalala ko kanina kasi yung kapitbahay ko ay nakita kong may minuhuli nila yung ahas sa ayan dyan. So try kong tingnan ngayon para ma-prevent natin mga kabosing yung mga pag-akyat ng ahas. Kasi yun namang ahas ay doon lang pumupunta sa mga masusukal na na lugar. Kung purong lupa po yun o semento, hindi po yan dumadaan. Kaya ayan, ay tingnan po natin mga kabosing. Tara, let's go. Ayan mga kabosing, bali kanina ko pang hinihintay yung yung mekaniko eh. So talagang hindi ko alam kung nasa Batangas pa siya o sabi niya nasa Batangas pa siya. Pero kanina pa eh. At habang hinihintay natin, puntahan natin yung likod ng bahay ko. Tulad ng sinasabi ko sa inyo mga kabosing, kailangang malinis ko to. At bali 3 times ko lang masubukan na experience na napasok yung loob na. Dito lang naman sa garahe, hindi man siya to malalaki na mga ahas, pero mahahaba na siya. Kaya nakakatakot din na minsan muntik na naming nahawakan, nasa loob sila ng timba kasi gusto nila doon sa malalimig na lugar yung may tubig. At ikutin harap. Mga kabosing, dito yan lumigilid sa lugar na to then umaakyat sa pader.
pag mainit ba ang panahon, siguro talagang naghahanap sila ng malalamig na lugar. Ang ahas kasi ano, parang sa pagkaalam ko mahina sila sa init, kaya talagang ano, naghahanap sila ng lugar. Tabasin natin mga kabosing itong mga gilid, yung gilid ng bahay. Mga kabosing, kung nakatanda mo yung nakatanda nyo yung last vlog ko, yung mga saging na ano, na may sakit, tingnan natin, wala yan. Napakinabangan. Oh. Ayan. Pero mayroong okay pa harap. Oh. Mayroon oh. Na. Sayang mga kabosing, pwede pala. Tinamad na kaming tingnan. So wala na, nabulok na. Mga kabosing, itong gilid na to eh, dapat malinis para hindi siya ano. Kasi nung last year parang ano, mayroong ahas na pumasok dyan sa taas, then doon siya tumigil sa loob ng timba na may lamang mga gamit. So yung anak ko ay may hinahanap na bagay o gamit, ay nahawakan niya, akala niya tali lang, yung lubid, yung pala ahas, buti hindi siya nakagat. Kaya mula noon talagang ano, bali 2 times na, yung isa nakapasok talaga sa loob ng bahay, halos ang haba yung mga ganito na, pero ang laki, ayan, mga mataba dito ng konti, pero ang haba mga ganyan na. Sayang yung saging mga kabosing. Yung iba pala pwede. So ang expected namin ay lahat ay sira. Hindi pala. Ayan. Sayang. O yung ibang hindi. Bali mga kabosing, itong lugar na to ay garden ko. Ayan. Kaso masyadong mainit ang panahon at hindi ko naasikaso, kaya hindi ko siya tinaniman mga kabosing. Bali ang natitira lang yung mga malalaki na. Ayan. So ngayon tag-ulan, balak kong ayusin to at taniman ng halaman. Ayan yung mga puno ng saging na may sakit. Hindi ko lang alam kung anong sakit niya ito, at pag hindi siya nabago, wala tayong choice kundi alisin na lang, kasi hindi rin mapakinabangan. Talagang nisira. Iyan namin ano. At ang puno ng kalamansi ay ano, parang mamamatay. Maya maya ano, madilig to. Hindi
tayo mga kabossing sa kababang. Mga kabossing, kung makikita ninyo, masukal siya, tag-araw pa yan. So pagka tag-ulan na talagang masukal ang itsura niyan, kaya pwedeng umakyat yung ahas at takyat, kasi po yan, parang ilog. Pero ang ilog pong yan ay napakahina, kahit mga kabossing, mga yung tagbagyo, hindi siya tumataas. Ayan, kaya parang hindi siya nalilinis, halos hindi na siya umaagos. Nung araw daw ay may isda dyan, kaso ang pag-aalam po ay nakarugtong po yan sa pabrika na bandaroon. Kaya kung ano-ano ng mga nagiging kulay ng tubig nung araw mga kabossing, iba-iba, parang holy water yan. May araw na pula, may araw na green. Ayan, parang nabuhay nga ng konti, dati-rati halos makita mo yung babae. Ayan mga kabossing, linisin natin. At itong saging na ito ay hindi naman ito nakakain. Ang tawag sa amin dito, doon sa bukid, ay tawag sa amin dito saging matsin, yung parang saging ng unggoy. Puro buto ang po niyan, buto yung laman na matitigas. Yan yung haba. Ayan, halos lumapat sa baba ang haba ng buwig. Ayan, tatabasin po natin yan mga kabossing. Tara. Strainer pala, tinapo na. Nako. Marami siyang buwit, pero ang alam ko yung puso niyan pwedeng gulayin, yung bunga lang talagang diari. Mga kabossing, yan mga kabossing, baka nagtataka kayo kung bakit ko tinabas. Hindi po naman nakakain ng niya, ang bungig niya, puro buto ang ang laman. Hindi po natin pwedeng tabasin ito kasi po, haharang siya sa ilog, kaya hayaan na natin mabulok yan. Hindi naman siya makaka-apekto dito Baka na yan nga po. Itak.
Lahat. Oh, yung pandilig. Didiligan ko to. Parang mamamatay na yung kalamansi mga kabosing. Sobrang pait. Ang init. Guyabano parang gustong mamatay eh. Bulaklak ngayon na kalamansi, kaso sobrang init kaya siguro hindi sila makabulaklak. Dali mo na yung itak. Tanglad yan mga kabosing, tanglad. Malaki yan eh, ewan ko ba. Lumiit na. Bali, apat na tanglad yan nakatanim din eh. Namatay na yun ba? Talagang ang lupa dito mga kabosing talagang pag mainit hindi siya magbuhay ng kalang. Ano? Yun mga kabosing, ang tagal dumating nung kausap ko na mekaniko. Ang sabi niya after lunch. Nung una sabi niya umaga, then naging after lunch. Ngayon ay hapon na at lulubog na ang araw, ay hindi pa dumadating. So ang dami yung nagawa pero hindi man sila dumadating. Natawag naman ako sa kanila, ang sabi nila darating sila pero wala naman dumarating. Yan. At ito yung ipapagawa ko, itong Everest na to, na itinigil ko to nung mahal na araw. Ayan, nilagyan ko pa ito ng cover kasi maalikabok dito sa amin. Mula nang maging kalsada itong labas ay masyadong alikabok naman. So ang naging problema ay ayaw niyang umi-start. So hindi naman talaga pwedeng pakailaman to ng ibang mga ordinary mekaniko kasi dapat Ford expert ang gagalaw diyan. Dapat yung susi nito. Hindi. Ayan. Kaya dapat talaga yung mga gumagawa sa Ford Everest po ito na 2.2 Ambiente na manual 6 speed. At pinagamit ko po ito nung umuwi ako ng Batangas. So napatigilan siya siguro mga 30 days kasi nga may ginagamit naman akong ibang sasakyan. So ayan, subukan natin pandare. Pakita ko sa inyo mga kabosing na wala namang gumagalaw nito ay biglang umayaw. Ayan. Mapapansin nyo, klase start siya. Ayan. Dapat nakatapak siya sa clutch pag start. Pag ini-on, okay naman siya. So pag ini-start ko, ito yung itsura niya. Ayan.
Oh. So, hindi ko alam. Diba? So, ini-scan yan. Wala namang makita. Kaya, ewan ko ba? Hindi natin pilitin. Try natin patingin na lang saan. Sa marunong talaga sa port. At hindi ordinaryong sasakyan yan. Nagdumi na nga ito mga kabosing, malikabok. So hintayin na lang natin na dumating. Kung darating pa siya. So ito ang nagiging problema ko, na dati nakakumot yan. So inalis ko muna. Wala naman akong ginagalaw dyan. Ang pinagtataka ko, biglang umayaw. Narikon doon siya, dalawa lang. Then ayaw na. Pinalitan ko na ng battery bago, na yung mamahalin talagang pang Everest. Yung iba kasi ang battery ng mga kabosing, yung tika 10K, 10,000 isang battery na kakaliit. So hindi rin naman nagana. Pero ganun pa rin, kaya talagang may siguro electrical to mga kabosing. Ayan, at hinapo na. I think baka hindi na dumating yun. So tuloy ko na lang yung vlog ko, na umasa ako sana naman mamaya dumating din. Try ko ding maghintay. At bali maaga ko pa hinintay talaga eh. Sabi nila narating sila, tapos ngayon hindi sila narating. Punta muna tayo mga kabosing sa kabilang sa kabilang garahe ko mga kabosing. Tara. Mga bata dito pa naglalaro yung mga mula na maging kalsado. Silin! Wala na kayo. Kayo nagbabalibol eh. Mamaya, tama na! Bigat ko! Lagi nang dadaan. Punta tayo sa garahe mga kabosing. Ay iisa na itong L3 Exceed na 2016 model. Medyo matagal itong nagawa. Bali lilihahin pa to. Lan? Ano na, pintura mo bubong? Hindi pa? Nagpipra ko na. Pintura mo na? Ito hindi pa. Ba't hindi mo pa sinama? Marami lubog-lubog dyan. Ang pwede pinto sa pa yun eh. Ano na? Malihan na yan. Sobrang dami rin ang ginawa dito mga kabosing. Then yung pintura niya ay talagang nalihan ito kabila. Buka mo na yung babaw para diretso na. Hindi naman yata mapapingin ibabaw niyan eh. Oo, hindi. Makinis ka na rin. Oo. 2016 model L300 Exceed. Mahaba siya mga kabosing kumpara sa Deluxe. At maghapon tayo mga kabosing na walang nagawa. Nakahihintay sa mekanikong yon. Sana dumating. Ang pagkaalam po mga kabosing, may shop siya eh. Nag-service siya sa Batangas. Then ang pag-uwi niya, sabi niya dadaan sa akin. Hindi ko alam kung ba't hindi nakadaan. Nung pag-uwi niya, siguro napuno ng customer. Ayan, hindi na nakapunta dito sa akin. At andito yung mga talong na tanim ko na nag-aalaga na yung mga driver. Talong na kulay violet. Ayan. Yung sitaw, ang dami itong naibunga mga kabos ng sitaw na to eh. Napanguha na. Itong kalabasang ito. Binalot na yung yung
lemon. Itong ampalaya ay hindi masyadong mahaba. Ampalaya ay hindi masyadong mahaba, oh. Dapat kasi dito ini-experience araw-araw ng yung pang-insecticide. Then inaabunuhan. Wala yata ang abono to. Talagang mahirap mag-alaga ng halaman pagka tag-araw. Ang kamatis na lumagulang na hindi naman bumunga pala naman ng 3. Pagka ganitong tag-araw mga kabosing, tamad ako magtanim kasi wala, ang hirap mag-alaga. Talagang aalagaan mo sa tubig. Sa amin sa Batangas, ang halaman hindi dinidilig. Talagang hindi namin inugali magdilig pa, at bahala siya sa buhay niya. Magsarili siyang sikap sa paglaki, sa pagbunga, ayan, pagbulaklak. At bumubunga naman siya. Hindi man siya masyadong alaga, hindi katulad dito. Ang pagtag-araw, kinakailangan mong diligan araw-araw, umaga, hapon. Lan, pwede mong tabasin uli yung tinabas mo. Ayaw na namang yung dahon lang. Kasi lumago na naman ayaw namang umilaw eh. Kunin mo kaya yung yung bulok sa bahay. Ayun yung isang yon. Yung isa lang para natabunan naman eh ng dahon. Kunin mo yung dahon, at ito nga pala mga kabosi, lalagyan ko ng sako. Ito, mga langkang ito, napakasipag ng bumunga. Ang dami pang nabubulok dyan. Ayan, maliit na puno, pati nga puno may bunga eh. Ayan, siguro mas maganda dito balutin ng sako para tumuloy siya. Ang sipag niya mamunga mga kabosi. At itong manggang ito ay hindi ko alam kung Indian ba to. Parang Indian siya. Indian. Ayan, ang daming bunga. Sana may tumuloy. At ako gusto ko rin yung langka mga kabosing eh. Lang, kinakabagan lang kasi ako pag ako'y kumakain ng langkang yan. Parang sumasakit ang tiyan ko pag nasobrahan. At mga kabosing, dagdag ko lang, talagang hindi ko na maibalik yung dati kong ginagawa na 2 times a week ang aking video. Talagang kung minsan every 10 days, ayun, saka pa ako nakapag video. So bago mag-ulanan, try ko sanang umuwi ng Batangas doon sa aming doon sa kung saan ako lumaki, at try kong matulog kung kaya ko pang matulog ng walang kapitbahay mga kabusing. Abangan nyo yan. Sana magkasama-sama tayo pag umuwi ako ng Batangas. Bali po, ang gusto ko sana ay mag-stay ako doon ng 2 days, 2 night and 2 days para ma-experience ko. Kung gusto ko kasing ma-experience yung ako'y bata pa, para at least naaalala ko kasi mga kabosing nung doon po ako naging teenager sa lugar na yon, na nung umakyat po ako dun sa kung tawagin Kabihas na ay sobrang mahihain kong humarap sa tao, at pag hindi po ako marunong makipag-usap. Pag kinakausap po ako mga kabosing nung araw, tanda ko na ako, ang edad ko siguro mga 15 na, 14. Talagang hindi ko inihaharap yung mukha ko sa tao. Lagi po ako nakatungo. Kasi nung araw, pag may mga narating na bisita sa aming bahay na yon, ay nagtatago ako. Parang hindi ako sanay makakita ng tao talaga mga kabosing. Pero although napasok ako sa eskwelahan noon, pumapasok naman ako sa public school. Pag naman napasok ko, okay naman. Pero once na ako'y mapatigil doon sa amin at may ibang tao, parang ang tawag nga sa akin ni para doon akong walang mukha, na hindi ako marunong humarap sa tao. Gusto ko sanang ma-experience kahit na mga 2 araw.
At bala ko sanang isama yung driver kung isa yung staying dito si Ake, or yung isa sa anak ko. Bali parang gusto kong ma-experience uli yung sa amin kasi mga kabosing ay marami kong tawagin na yung mga puno na lamang lupa, yung mga parang gabi ba o kung tawagin sa amin pakit, na yun po ay nahuhukay sa mga bundok na ubod ng lalim. Maputi po siya na maraming ugat na mahaba. Medyo mahirap lang siyang hukayin pero napakasarap mga kabosing. Yun ang gusto kong ma-experience uli. Then ang tubig po sa amin mga kabosing nung doon ako nakatira, wala po kaming tubig kasi wala po kaming sapa, wala po kaming ilog. Bale ang tubig po namin ay sahod ulan. Iniimbak po namin yan ng ando yung itak sa amin yung kilo matalas yun Oo, sa jeep na lang yung parang ng turbong ng jeep. Matarek? Oo. Sige. Bale pag ganito pong mga panahon na tag-araw, nauubusan po talaga kami ng imbak na tubig. Yung tubig pong yun, ang iniinom namin tubig ay galing po sa ulan, sa bubong ng bahay. Then iniimbak po namin yun sa meron po kaming tangke na gawa sa semento na malaki, pero hindi po yun nakakasustento sa buong isang taon. Naubusan po kami mga ganitong panahon. So pag naubos po yun, doon po kami kumukuha ng inumin galing po sa puno. Bali po gantong panahon, gantong oras ay yung ugat na yun ay ang tawag sa amin, tinatasahan namin, binabalatan namin yung puno tapos lalagyan namin ng pinakaalulod, then sasahuran namin ng mga ganyang container. Ayan yun, pag hindi ka po sanay doon mga kabosing sa tubig na yon, saka dapat doon iniimbak mo kahit ng mga ilang araw, kasi pag ininom mo yon ng halimbawa nasahod mo kanina umaga tapos mamaya inumin mo na sure ko sa inyo mga kabosing, babalik sa usawin ka gawa ng may halo pang dagta. Pero once na naimbak mo yung mga kabosing, siguro mga 4 days, ilagay nyo sa baso mga kabosing, ang sarap. Pero iba pa rin talaga yung yung tubig dito sa gripo o kaya sa ilog na sa mga bukal. Yun po talaga may pagkapakla, pero wala kang choice kundi inumin mo, mauuhaw ka talaga Sa amin po talagang mahirap sa tubig. Sa amin pagka naglaba ka, hindi mo pwedeng itapon yung pinaglabahan mo, kasi yun ay pwede mo pang gamitin sa paglilinis ng katawan, ng mga paa, huwag lang. Kahit nga sa mukha mga kabosing, tapos paglinis mo, ipapainom pa yun sa aming mga alagang hayop para nauuhaw. Hindi mo as in, bago mo bitawan yung tubig ay gamit na gamit mga kabosing. Hindi mo pwedeng bitawan yun ng basta. Halimbawa nagamit mo na, itatapon mo na. Sa amin talaga, bago mo pakawalan ang tubig ay talagang doble na ang nagawang pakinabang mga kabosing. At abangan nyo yung mga kabosing, yung mga yun, yung kung sakali makauwi ako, at gusto kong ipakita sa inyo yung mga experience ko nung ako'y bata pa, na talagang wala akong kapitbahay. Abangan nyo yung mga kabosing. Ayan mga kabosing, total nandito na naman tayo at hinihintay natin yung mekaniko na hindi ko alam kung darating pa siya. Ay linisin po uli natin ang ating bahay dito. Saan pa yung eto. Kasi talagang ako lang ang naglilinis itong mga kabosing. Pag hindi ako naglinis nito, wala. Talagang madumi. Eto na mga kabosing. Okay, kayo ba? Ay doon sa
Bakit ako intay maghapon? Opo, natawag mo ako sa inyo ngayon. Ando doon sa ano? Saraduan mo rin. Dito yan po sila. Ha? Tara, nandito na mga kabosing, dumating na. Tabi mo doon. Samahan ko na pabalik. Ayun mga kabosing, dumating na yung mekaniko. Dito sa tabi. Ito na yung mekaniko. Kuno mo yung susi. Ayan. Sa wakas, dumating din mga kabosing. Ang ating hinihintay na maghapon. Sana matsambahan to, magawa to. Oh, mandat. Tama. Nagtataka ko dyan. Nung bago magmahal na araw, Opo. siyempre, lahat naman ng unit ko, tinetest dito sa Malayuan. Tapos nagagamit ko naman dito. Kung okay na, kung okay na siya, in-stack ko na. Binalutan ko pa ng car cover. Saka nung ano, isang araw, i-start ko na. Wala redondo? Meron. Sige nga redondo. Ang ginawa ko, alta ko Laget mo pala, sir, ah. ano lang. Pinalitan ko ng bigla ng pinalitan ko ng battery. Talagang malakas pa eh. Talagang testing ko lang kung buka ko baka ako. Redondo mo nga muna, wa. Clutch yan, clutch. Napaklas, ah. Ayaw na. Humaba na dun eh. Sige. Sige. Tinignan ko pala. Patay mo. Sama mo. Sarangan mo. Ha? Yun na lang yan. Ayaw yata sa akin eh. Oo. Bakit sa t-shirt ko? Ang pinagsikahan yung ano, yung switch ng clutch. Nalago ko So, yun. binaba namin. Talo ko sa Ford. Bali, 1 linggo daw bago dumating. 2 plus. Okay lang ako, ayan. Iniisip ko, ito pa talaga problema nito. So, yun pala na, pwede mikado, yung mga electronic, bilinis lang namin yung tanso, tapos binalik namin. Kung saksak ulit, ayaw, ganun pa rin. Kaya sabi ko, wala rin. Possible yan sa PCO. Ano pang ginawa mo tumanda? Possible yan, sir, dun sa ano? Ha? Dun sa computer box mo. Baka naglo-loss ko. Eh ngayon, na-tsempohan. Kumanda. Kaya pinapapasa ako. Para Sana, makakita natin. simpuhan ako. Talaga yan. Ay, pero talagang hindi ko Akin na ba? Hindi ko pinagalaw talaga. ng code yan. Pero hindi pala. Hindi naman ito nakatipid. Yan na. Pero hindi ko talaga pinagalaw. Ayaw ko. Tama na. Talagang, siyempre, nagka-Everest na ako dati. Nagkasusan lang ako. Tumukod ka. Ako, hindi lang tukod. Tukod na tukod. Kaya talagang ano, ngayon, sabi ko, kailangan niya. Jamar Pamarpo. Jamar, ayan. Mga kabosing, si Jamar, ang kanino ko pa hinihintay. na nangulamutan na ako. Actually, sir, ano po, galing kasi kaming Ibaan, Batangas, di ba? Oo. Pag uwi ko, sabi ko, kakain na ako, papahinga lang ako ng konti. Napapikit ako ng sobra, pasensya na. Si Jamar ay ang Ibang kanyang shop ay sa ano? Ano nga sa inyo? Sa Paliparan. Paliparan, Dasma. Kung may problema kayo, lalo na kung sa ganitong ano, sasakyan na Ford, specialista po sila sa mga ganitong ano, Sasakit. sasakyan. Bali, ang gagawin natin dito ay
Reprogram po. I-reprogram daw para ano, Reflash po. Reflash. Baka mamaya ito biglang di naman umandar sa akin. Ito pa wala namang ginawa, umandar. Baka na-tsempuhan nga. Pati 7 lang to, PMI mo lang ha. Na-consist Ara. Consist mo muna. Harap. Para doon sa muna. I-connect mo? Ituro mo lang sa kanila yung ano, yung wifi natin. Nang problema ako naman dito. Ang ano Sabi natin ko. sir kasi, syempre online programming po ito. Oo. May bayad po talaga ang programming. Magkano? Opo. Ang singilan ko kasi talaga nito is 12. 12. Wala na ba tayong bawas daw? Mababa na yun sir. Kasi sa kasa, maabot po yan ang benching ko. Pag hindi ni-reprogram, anong mangyayari? Possible po, ganun na Na naman. umulit uli. Ulit po. Opo. Tsaka may possibility sir minsan mananakbo ka biglang mamamatay. Pero hindi naman Ang to. mahirap kasi dito pag port kasi sir, pag namatay, lahat ng saksyon na hangin yan, patay din. Titigas ang preno, parang bato. Hindi naman nangyari sa akin. Kailangan ako nagtaka. Pero nakakatakot. Ang Totoo po. nangyari kasi, nanghinayang na rin ako sa battery kasi ang mahal din ng battery niyan. Napakamahal po. 7,000. Din 66 po kasi. Hindi kasi pa pwede yung battery or katulad na Yung iba. mga 2S and 2S hindi po Hindi po yung pwede. kahit ano, dapat ganyan mababa. Opo. Din 66 nga po. Hindi po pwede yung ano, ibang battery. Hindi po po Ang pwede. problema, sabi ko, ang mahal naman yung battery niya. Mura pa nga po yan sir, pag bumili ka ng 10K yung ano, Amaron. Motolite Gold po na din 66, nasa 97 po. Yung Amaron, 10. Opo. Baka po pwede nang bawasan mo naman. Ayusin naman yun. Mula ngayon, sa gantong mga unit, Kahit talagang- ano sir, Fiesta, EcoSport. tamad na Tawag mo tamad sa- na kasi akong bumili ng mga ano, yung gusto ko talaga yung ganito, lilinisin lang. Kaya maaaring hindi lang ito ang saka pwede makakita ako ng unit na ano na ganito. Labanan ko. Gawa ng andiyan ka. Opo. Pwede kitang kontakin. Para at least doon ako kikita sa Opo. ganon. Kasi mababarat ko yun eh. Opo. Pagka ganong hindi na under eh. Ay, Depende discourage naman. mo na lang yung may-ari. Wala na yan. Oh, ngayon kung makukusap kita ng pasimple, pwedeng sabihin ko sa'yo, ano, pwede ko bang labanan ko? Ganun lang ang ating ano. Malalaking bayad sir sa hawak ko. Kaya nga. Chinik ko nga yung ano mo, puta, puro Ford nga ang binabanatan nito ah. Kaya hindi na talaga ako marami. Alam ba mo nag-post ako? Hindi ko yung Ford expert. Dinumog ako ng ano? Ng mga Sir, ako na takbo ako dyan. Ay na ano ako, nadala ako dun sa isang Everest ko. Sabi ko, basta mag-iintay nila ako ng time kung sinong pwede kong mahingan. Ayaw ko nang sa social media lang. Gusto ko talaga may makapag-refer sa akin na alam kong hindi ako... Malapit na dito yung shop na bago ko. Saan? Dito sa Gentry. Saan? Dito ang Gentry. Apo, sa Gentry. Diyan sa may pinagtipunan. Medyo malayo-layo pa. Pinagtipunan. Apo. Pagdating sa Mangga, Lagpas pa, dulo pa po. hindi, diretso ka ng 13. Hindi, Manggahan po, di ba? Oo. Dire-diretso tapos bypass. Papunta ng... Amadeo, Hindi po. Malabon. Governor's at... Ay, Mayor's Drive po ata yun. Baka dito sa puntang ano, Malabon, itong Papuntang... Apo. Papuntang Malabon po. dito sa may Sunnybrook, ang daan. Ang labas Sunnybrook po. Opo. Bayan ng Malabon. Opo, doon po ang daan. Pwede rin po doon. Malapit sa may tulay ng Lancaster. Ayun, medyo malayo-layo pa nga. Pero mas malapit. Ay, sa bagay, mas malapit. Mas ka malapit dito sa akin sa Paliparan, Opo. pag gano'n, pag doon mo sa may shop ka Opo, doon. dalawa naman po doon. Di maganda, doon ako sa Paliparan. Kasi alam ko, short dito ako sa bayan. Diretso ko ng area. Saan ba sa Paliparan doon? Paliparan 3 lang siya, malapit sa Unitap. Asus ko po. Doon sa may tubigan doon? Opo, malapit po doon. Resort? Opo. Oo. Sige. Saan? Iyan eh, ano, 7,000 na.
Yun na yung pinakamura ha. Pero Motolite. Hindi doon naman po pwede dito yung ano, mga ordinaryong battery. Opo. Baka doon kayo manda rin to. Tapos ang gusto pa yung mababa. Sakto lang yun. Oh. Oh, ayan na pa naman iaabot yun sa gantong kataas na ano. Hindi na aabot. Ito sa yung ako nisang cellphone ko. Ano, naka-connect na? Pa-connect din ako, sir. Pa-connect na doon. Nga mga kabosing. Awa ng Diyos. Makakatulog na tayo ng mahimbing pagka ganito. Laki ng puhunan. Pag hindi ko ito nagpa-under, patay tayo dito. Ayun mga kabosing. Sa wakas, umandar nga. Ilawan mo, be. Ayan. Pero naman ang susi. Dito. Ha? May dali-dali ka ng pag-uwi. Bali mga kabosing, ano, ang sira niya ay ano, clutch pedal switch. So maghahanap tayo ng pyesa at ito pala naman ay nagagawa ng paraang ano, mapapa-under ng kahit may problema ang clutch pedal switch. So pina-replace na rin natin kay ano ang pangalan, Jamar kay Jamar. At next time ay kukuha ulit tayo ng ganitong unit. Medyo madilim na mga kabosing. Pakita ko lang sa inyo mga kabosing na siya umaandar na oh, ba't wala ng ilaw? Ba't di na siya nailaw? Dati umiilaw siya. Ayan. Ano to? Mga kabosing, dati ito hindi umaandar. Ilang araw na ako may problema. So start natin. Oh, di ba? Di ba? So thanks God mga kabosing. At nasolusyonan natin ang ating problema. At next time na tayo may makitang unit na may issue na mga Ford, ay tayo may alam na lalapitan mga kabosing. So bali ang nabili ko dyan ay ang battery na ang sabi sa akin ay wag ko na daw palitan at baka magloko pa, baka mawala ang memory. Para pala itong cellphone na may memory pang nalalaman. At ayan, ang battery niya ay bago. So yung isang battery na luma ay ano na, bali i-reserve ko na lang kung sakasakali may makita kong ibang unit na sasakyan. Hindi naman yan maaksaya eh. Kaya lang talagang napakamahal nung nailagay kong battery ng Everest na yun. So inabot na tayo ng gabi mga kabosing. At salamat. Thanks God at nakuha ang ano, ang problema. Na noon ay may nakapagsabi din sa akin na pwede daw na clutch pedal switch. So parang hindi pa rin ako makapaniwala na yun ang problema. Kasi mga kabosing, experience ko po sa mga ganyan, yung mga nag-i-scanner. Minsan pagka po mga ang sabi nila ito ang papalitan dahil nang ito ang lumabas sa scan nila, pag napalitan nyo po mga kabosing, hindi rin. Kaya naging maingat ako sa pagbili. So ngayon siya na yung nagsabi sa akin na dapat palitan na to ng clutch pedal switch. So di ba mga kabosing, hindi gawang biro ang mag-check at humanap na magiging problema, mga issue ng mga ganyan sasakyan, lalo na kung Ford. Kasi ngayon po mga kabosing, puro sensor na. Hindi siya katulad ng mga old model na yung mechanical na wala namang sensor, basta mano-mano yan, manual lang yan. So masaya ako dahil naayos na yung aking problema na ilang araw ko nang pinag-iisip, na pag niisip ko na lang mga kabosing, pag ito hindi ko naayos, so malaking pera ang lugi sa akin. Siyempre ibebenta ko ito ng palugi ang sasakyang ito,
kesa naman na hindi ko rin nagagamit din. Siguro sure na ang bibili nito ay yung mga may familiar din sa mga problema ng Ford. So ayan mga kabossing, at gabi na, at next time uli, at salamat sa pagsama sa aking video hanggang huli. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa panonood nyo sa akin, at sana lagi nyo po akong samahan sa mga susunod kong video. At until next video na lang mga kabossing, salamat sa inyo lahat. Love you all. Bye.